Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin nang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 71 at 72 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin etong si Yunwo na muling nagpatuloy sa paglalaro at kasalukuyang naguguluhan mula sa payag na kanyang narinig. Buhat ng ang isang individual na nagtataglay ng kakaibang marka sa kanyang kasuotan ay nagpahayag na siya ay kaniyang tagahanga. Lalo na't ang unang pahayag nga raw nito ay isa siya sa mga kabilang sa puwersa ng rebelyon. Dagdag pa nga nitong binata na tinahak niya ang lokasyon na iyon sapagkat ipinahayag nga daw sa kaniyang makakakuha siya ng impormasyon tungkol sa main scenario quest. Ngunit mukhang kaduda-duda nga raw ang mga nangyayari. Mas minabuti naman nitong individual na kanyang kaharap na ilahad ang pangalan ng kapangyarihan at leader ng rebelyon upang aniya ay mapanatag at magtiwala sa kaniya etong si Alibos. At ito nga daw ay ang tinatawag na Alkil at ang pangalan naman ay Edward. Kasabay ng pagpapahayag na tanggapin na nga daw nitong si Alibos ang ipinadala niyang friend request, subalit agaran naman itong tinanggihan ni Yunwo. Tinanggal nga nitong kanyang karap ang kanyang robe at ipinakita ang kanyang sarili bilang isang babae at ayon pa nga dito na malamang ay nakikilala na siya nitong si Alibos. Napatingin nga sa kaniyang mabuti etong binata, subalit agad din itong tumalikod at plano ng umalis na sadyang hindi nito magawang paniwalaan. Hindi nga makapaniwala talaga etong babae na hindi siya kilala nitong si Alibos sa kabila ng siya nga daw ay isang sikat na individual. Kaya't malakas nga niyang isinigaw na siya si Sunny na pinakabantog pagdating sa larangan ng pagbabalita sa A-World na talagang pumukaw sa atensyon nitong binata. Doon pa nga lamang siya literal na natandaan nitong si Yunwo na hindi naman nagustuhan nitong dalaga na halos maluha-luha na nga at dahil nga kilala niya etong si Sunny ay mas nagkaroon siya ng tiwala na totoo ang impormasyong inilalahad nito para sa kanya at napagtanto na maaari niya siyang gamitin upang mas makakalap pa ng mga impormasyon tungkol sa MS Quest. Humingi nga siya ng paumanhin sa dalaga at upang pambawi niya ay inalok niya ito para sa isang joint streaming o magkasamang pagsasagawa ng mga video hinggil sa gawain ng system na kapwa nga kapakipakinabang at papabor din sa kanilang dalawa. Kung kaya't ang ganitong mga pagkakataon ay hindi na nga pinalampas pa nitong si Sunny. Pagkatapos noon, ay muli na nga siyang bumalik sa ukbo ng mga kabalyero ng Kyone at masaya namang binati nitong si Garon. Buhat ng nagawa na nga raw nitong si Alibos na pumaslang ng 47 halimaw na nagtataglay ng mga kakaibang marka. Muli nga siyang inatasan nitong leader ng Imperial Ranger na ipagpatuloy lamang ang kaniyang ginagawa. Subalit do'y nagkaidiya naman etong si Yunwo na posibleng pagkalooban siya ng isang hidden quest o pabuya oras na inilahad niya ang impormasyong kaniyang nakuha mula kay Sunny. At agad nga niyang inilahad ang kapangyarihan na ginagamit itong rebelyon na Alkil at ang leader ng mga ito na nagngangalang Edward. Sadyang hindi nga ito magawang paniwalaan ni Garon na agad na inilahad na dahil nga daw sa kanyang napag-alaman ay kaniyang masasabing nararapat lamang para dito kay Alibos na malaman ang buong katotohanan na agad niyang ipinagtaka. Seryosong inilahad nga nitong Imperial Guard na ang rebelyong nagaganap laban sa imperyo ay hindi sadyang ang mga black magician ang punot dulo. Bagkus ito nga daw ay ang individual na nagngangalang Edward na siyang nakababatang kapatid nitong emperador. Dagdag pa nga nito na sa ngayon nga daw ay mas makabubuting huwag munang gumawa ng kakaibang mga aksyon o pagkilos etong ating pangunahing tauhan at muli na lamang hintayin ang susunod na impormasyong kanyang makakalap mula sa impormante na malaki ang pakinabang para sa kanila at ito nga daw ay isa sa mga kautusan nitong emperador, gayon din sa binata nga daw ipagkakatiwala nitong kanilang leader ang karapatang mamuno sa isasagawang pakikipaglaban kontra sa pwersa ng nakababata niyang kapatid. Subalit kapwa naman ipinahayag ng system ang kagustuhan ni Garon tungkol sa kondisyon upang ipagkatiwala sa binata ang buong hukbo. At iyon ay kinakailangan nga daw nitong maabot ang level 175 sa loob lamang ng isang buwan na talagang ikinabigla nitong si Alibos na marinig sapagkat kasalukuyang siya nga ay nasa level 145 pa lamang habang kasabay na muli ngang humingi ng isang pabor etong si Garon mula kay Yunwo na malugod naman itong tinanggap. Agad ngang inilabas nitong si Garon ang isang teleportation scroll patungo sa isang ancient dungeon. Wala namang sinayang na anumang sandali etong binata at mabilis na pinunit ang gitnang bahagi nitong kalatas upang ma-activate, subalit kasabay nga noon ay nagbabala naman etong si Garon na hindi magiging madali ang kanyang misyong isasagawa at posibleng maging mabigat ang hihinging kabayaran ng kanyang magiging tagumpay na sadyang ikinabahala niyang marinig. Makaraan nga ang kanilang dialogo ay daglian na lamang na ilipat etong si Yunwo sa isang kakaibang silid-aralan. Medyo nagdududa nga siya sa ginawa nitong si Garon hanggang sa isang boses ang tumawag sa kanyang atensyon at ipinahayag na siya ay sasailalim ng isang klase ng pagsusulit
na nagtataglay ng 10 antas bago tuluyang pumasa na ang mga tanong araw ay may kaugnayan hinggil sa kasaysayan ng Loose Empire. Lumitaw nga sa kanyang harapan ng isang libro na ayon pa nga sa system ay kinakailangan niyang basahin sa loob lamang ng 30 minuto. Kung kaya't wala nga siyang sinayang pang anumang segundo at sinimulan ng isa-isahin ang bawat pahina, mayroon etong aklat. Naging seryoso nga siya sa pagbabasa at do'y naunawaan na itong unang emperador na nagngangalang Akan ang siya nagpasimula ng pakikipaglaban kontra sa mga halimaw para sa kalayaan ng mga tao. Sa kabila ng siya ay pinaghihinala ang isa di umanong higante ayon sa kasaysayan. Nilalaman nga rin nitong libro ang patungkol sa iba't ibang lahi ng mga halimaw na napapaloob sa laro. Kabilang na dito ang mga duwende at mga orc. Matyaga nga niya itong binasa hanggang sa natapos niya ang 30 minuto na malugod niyang napag-alaman. Maya-maya pa ay lumitaw mula sa likuran niyang bahagi ang isang malaking bato kung saan ay makikita ang 5 nakaukit na mga katanungan na kinakailangan niyang bigyan ng tamang kasagutan upang tahakin ang susunod na bahagi ng isinasagawang pagsusulit. Gamit nga ang kaniyang enerhiya ay inukit nga niya ang kanyang mga kasagutan sa nasabing bato kagaya ng mga nakaukit na mga katanungan habang walang kamalay-malay na ang plumang sanay kanyang magagamit ay nasa gilid lamang niyang bahagi. Ilang sandali pa nga ang lumipas at tuluyang kinumpirma na ng system na tama ang lahat ng mga nakaukit niyang kasagutan sa bato, kasabay ng pagbubukas ng isang panibagong portal na agaran din niyang sinimulang tahakin. Subalit na bigla nga siya, buwat ng muli ay isang panibagong silid-aralan ang bumungad sa kanyang harapan. Napatingin nga siya sa isang sulok at napuna na hindi lamang siya nag-iisa sa kasalukuyan, sapagkat kapwa nga naroroon din etong duke na si Lebron na labis ding naguguluhan kung bakit sa kasalukuyan ay naroroon etong kanyang pasaway na disipulo mga master. Nagtataka nga etong kanyang guro kung bakit naroroon etong binata buwat sa inaasahan niyang nagsasagawa ito ng misyon sa Rug Mountains. Na sinagot naman niyang inatasan nga daw siya nitong si Garon na puntahan at ipahayag ang isang mensahe para sa isang individual na nagangalang Serped. Doon naunawaan nga ni Tunduki ang mga nangyayari at inilahad dito sa binata na malamang ay tinatamad etong si Garon na magbasa ng mga libro kung kaya't etong si Yunwo ang kanyang ipinadala sa nasabing lugar. Dagdag pa nga niya na sa bawat magtaas ng antas ay nagbabago ang detalyeng nilalaman ng librong nasa kanilang harapan na kapwa nga kanyang kinakailangan upang masagutan ang mga katanungan para sa kanya. Natanong nga nitong si Lebron etong binata kung nais lamang nitong sumama na sa kanya at direkta nilang kausapin ang nasabing individual o ninanais ng kanyang disipulo na i-clear ang nasabing gawain gamit ang kanyang buong makakaya na siya namang mas pinili nitong ating pangunahing tauhan. Ayon pa nga dito sa Duke, na batay sa kanyang pagkakaalam ay magagandang klase di umano ng mga item at mga pabuya ang posibleng naghihintay dito sa kanyang disipulo kung sakali mang magtagumpay siya sa pag-clear nitong nasabing gawain. Kung kaya't gawin nga daw nito at ibigay ang buo niyang makakaya na sinang-ayunan namang muli nitong binata habang tuluyan na nga nagpasya etong si Lebron na puntahan etong individual na nagngangalang Serped at iwanan na etong kanyang pasaway na disipulo. Muling lumipas nga ang kalating oras at do'y masisilayan nating nagsimula ng sagutan nitong si Yunwo ang mga nakasaad na katanungan. At masaya namang binati siya ng system sapagkat sa ikalawang pagkakataon ay nakapasa siya sa inihandang pagsusulit. Kasabay nito ay ang paglitaw ng panibagong portal para sa ikatlong bahagi ng pagsubok na dapat niyang malagpasan. Nabagyangan niyang iniisip kung ganoon din lamang kadali sa dalawang gawain kanyang pinagdaanan. Subalit ang kawalan nga niya ng gana sa pagpapatuloy ng gawain ay napawi sapagkat hindi nga isang silid-aralan ang lumitaw sa kanyang harapan at kasalukuyang isa na itong science laboratory. Ayon pa nga sa system na sa bahaging ito ay kinakailangan itong binata na punan ang hinihinging klase ng kulay ng mahika ang bawat may mga maliliit na bolang marmol na nasa loob nitong kahon sa loob lamang ng isang oras. Napaisip nga itong si Yunwo at naalala ang nagdaang kompetisyon na kanyang sinalihan na ayon pa nga sa kanya ay lubos ditong nahahawig itong hinihinging gawain kung kaya't nakatitiyak nga daw siyang magagawa niya ito ng napakabilis na sandali lamang. At katulad nga ng kanyang naging payag ay matagumpay nga itong naisagawa ng ating pangunahing tauhan habang pinapanood sa isang screen nitong isang individual na talagang naguguluhan at hindi makapaniwala sa abilidad na tinataglay nitong si Yunwo. Ang matandang ito nga ay walang iba kundi ang archmage na si Serped na sadyang nanlaki ang mga mata buwat sa kahangahangang abilidad mayroon etong disipulo ni Lebron na wala namang paki sa kanyang payag at tanging abala lamang sa paghigop ng mainit na tsaa. Patuloy ngang di makapaniwala etong si Serped na isang manlalaro etong disipulo ng Duke na pasimple naman itong kinutya. Kung kaya't nilinaw nitong archmage na ang pagkilos na ginagawa at ipinapamalas nitong kanyang estudyante ay hindi gawain ng isang bagito. Isa nga dito ang paraang ginagamit nitong si Yunwo sa pagsagot ng mga katanungan. Mula sa pag-ukit sa bato gamit ang kanyang daliri na hindi nga daw normal para sa mga manlalaro.
Subalit para naman dito kay Lebron na maging siya ay tinatamad din sa paggamit ng pluma. Kung kaya't mas gugustuhin nga daw niyang ganoon ang paraan na kanyang gagamitin na mas lalo lamang hindi nagustuhan nitong si Serped na marinig. Kasabay nga ng kanilang talakayan ay ang muling pagtaas ng antas na inaakyat nitong binata at nalagpasan ng muli ang ikatlong level na mas lalo lamang hindi magawang paniwalaan nitong matanda sabay ng pag-alala niya sa kanyang mismong disipulo na tanging hanggang doon pa nga lamang ang naaabot na antas at ito nga ay walang iba kundi si Mason na una nang nakasama nitong si Yunwo sa pagsasagawa ng mga gawain sa nakaraan. Kasalukuyang nasa stage 4 na nga etong binata at do'y masyang ipinabatid sa kanya ng system ang sunod-sunod na pagtaas ng stats ng kanyang mga abilidad na tinataglay na mas lalo nga niyang ikinatuwang mapag-alaman. Mas lalo nga siyang ginanahan sa mga pabuyang kanyang natanggap at iniisip na posibleng matapos niya etong quest na kanyang isinasagawa sa loob lamang ng isang araw na talagang nagpalaki sa mga mata nitong si Serped na marinig. Naging madali nga din lamang para dito sa binata ang mga sunod pang gawain na nakapokus sa agility, strength, balance at pati na rin sa paglangoy at paghinga. Ang lahat nga ng mga ito ay nakatulong dito kay Yunwo upang agarang maabot ang antas na nasa level 144 na hindi nga rin niya lubos inaasahang ganon din lamang kabilis niyang maaabot. Nagpatuloy nga siya sa ikawalong bahagi kung saan ipinadala siya sa isang coliseum at ang nilalang nga na lumitaw sa kanyang harapan ay sadyang nagbigay sa kanya ng pagkabigla sapagkat hindi niya inaasahang ito ay isang kopya ng halimaw na si Dakan. Do'y agaran nga niyang isinamon etong alaga niyang si Tangi at maging ito ngang kanyang alaga ay kapwa naguguluhan, gayon din nangangamba kung muli ay kinakailangan nilang harapin etong si Dakan sa ikalawang pagkakataon sa kabila ng wala sila sa Black Forest. Agad namang nilinaw nitong binata na ang kanilang nasa harapan ay isa lamang kopya o imitasyon nitong si Dakan na bagyang nagpakalma sa isipan nitong si Tangi. Tila ba nabunutan nga ito ng tinik sa lalamunan at inatasan etong kanyang bossing na agad idispatcha etong Peking Orc na nasa kanilang harapan. Binigyan nga niya ng karagdagang buff etong kanyang bossing na hindi makapaniwala sa kagaspangan ng pag-uugali mayroon ng kanyang alaga. Kung kaya't agad nga niya itong binigyan ng isang malakas na kutos sa ulong bahagi at pinaalalahanan ng aksyong dapat nitong isagawa sa susunod at hindi maging isang batugan. Doon nilapitan nga nitong binata ang nasabing kopya ng orc at bagyang naghihintay sa hudyat ng system. Naalala nga rin niya na sa buong paglalaro niyang muli sa arena ay tanging dito lamang siya kay Daka nakaranas ng pagkatalo kung kaya't napapaisip nga siyang matapos nga lamang di umano ang kanyang misyong isinasagawa ay muli siyang tatahak sa Black Forest upang hamunin etong nasabing halimaw para sa isang rematch. Inilabas na nga niya ang kanyang sandata kasabay ng pagsasaad na isang araw magandang pagpraktisan etong kopya ni Dakan para malaman ang inilago ng kanyang abilidad kasabay ng pagbibigay ng hudyat ng system na simulan na ang kanilang duelo habang agad naman ang kopya ng orc ay agarang pumasok sa berserk mode para umpisa na ang kanilang labanan mga master.